Mabilisang comparison review lang po ang gawin natin dito sa Sparkle 125 at Sparkle 150. Kasi medyo nalilito rin po ako sa kanilang mga specs. Kaya ito, umpisa na natin. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as physical appearance mga ka-riders, wala naman siyang pinagkaiba. Yun lang sa decals at kulay, yun lang na bago. Kagaya naman po ng mga nauna ko nasabi, wala namang problema kung anong dami ng kulay niya at kung anong ganda ng kanyang decals kasi pareho naman po yun napapaltan. So hindi na natin bibigyan ng comparison sa kanilang mga appearance dito po sa look, sa decals at sa kanyang kulay. Okay, bago po tayo mag-start, ipapakilala ko po muna itong dalawang bida ngayong araw. Ito pong nasa kaliwa natin si Rosy Sparkle 125 model 2025 at ito naman pong nasa kabila ay si Rosy Sparkle 150 model 2025 din po. Okay, unahin na po natin sa kanilang mga engine specs. Dito po sa Sparkle 125, 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, and then fuel injected po sa fuel supply system, and then 125cc displacement. At dito naman po sa Sparkle 150, ganoon din po, 4-stroke, single cylinder, 2 valve pa rin po, single overhead cam, pero liquid cooled po sa kanyang cooling system, and then fuel injected din po sa kanyang fuel supply system, and then 150cc displacement. Para sa cash price po mga riders, lamang po ng 10,000 ang Sparkle 150 dahil meron po itong cash price na 75,000 pesos at 65,000 pesos naman po ang cash price dito sa Rosy Sparkle 125. And then sa installment, 5,000 po ang down payment dito sa 150cc ng Sparkle at 4,000 naman po ang down payment dito sa Sparkle 125. And then sa monthly installment, sa 3 taon po, 2,900 po ang hulog dito sa 125cc ng Sparkle at 3,225 naman po ang hulog dito sa Sparkle 150 sa 3 taon din po. Ayan, inuna na natin yung presyo para sa mga paluwas nating mga riders na nagmamadali. Nga pala, dito lang po yan sa Rosy Balite, Victoria Branch, dito po sa Barangay Bangka Bangka, Victoria, Laguna. Update po yan na ngayong August 25, 2025. Sinundan natin yung kanilang mga special features bago tayo malobat. Sa lighting system, full LED po sila pareho mga riders. Magmula sa kanilang split type na headlight hanggang turning signals. Pareho din pong nakayuko yung kanilang mga headlight kaya no problem, hindi tayo masisilaw kapag nasa lubog natin ang Sparkle 125 or 150. And then pagdating po sa kanilang front tire, dito po sa 125 Sparkle, Wanshing brand po siya, naka tube type pa rin po. And then ang size naman po niya ay 80 by 90 by 14. Then nakamags na po ang kanyang wheels. Then sa Sparkle 150 naman po, ang sukat po niya naman ay 90 by 80 by 14. Cordial tire po siya na tubeless na mga riders. And then hindi ko alam kung saan kayo nagagandahan ng style ng mags mga riders. Pareho na po silang walang decals. Dito combine po ng black saka ng silver. At dito naman po pure flat black siya mga riders. Then sa braking system po niya, pareho po silang naka single disc dito sa front. And then may speed sensor po dito sa front sa Sparkle 125. Dual piston caliper.
and then telescopic fork na front suspension. Maganda naman po ang shape ng single disc dito sa Sparkle 150, naka dual piston caliper din. Pansin ko lang medyo maliit po yung shape ng kanyang rotor disc. Then wala po siyang speed sensor. Then ganoon din po, pareho lang sila ng front suspension na telescopic fork. Sa front fender, pareho lang din po, kulay lang ang pinagkaiba. Malaki ang clearance, mataas ang pwesto niya. And then sa tail light, napansin ko lang kulay red yung stoplight. At dito naman white lang siya mga riders. So, pero alam ko nagiging red din yan. And then sa design po ng kanyang tail light, pareho lang, may letter P magkabila. Same sizes din siyempre. Hanggang sa turning signals, pareho lang pong flexible, LED pareho. Ayan. No problem sa rear fender, same sizes din po, pareho lang ng forma. Pareho pong merong reflector saka plate lights. Then ayun, nagkaiba naman sila sa stock na muffler. Mas mahaba po at mas maporma, mas sporty dito po sa 150 ng Sparkle. Ayan, plastic din naman po yung kanyang heat guard. And then may protection po yung kanyang tip. Naka-stainless na Allen bolt. Ayan, hindi siya perfect round shape mga riders. May kanto-kanto yung kanyang muffler. At dito naman po sa Sparkle 125, ayan, round shape siya. Wala pong protection yung tip, pero may heat guard naman po na plastic. At malapad mga riders. And then dito po sa rear tire ng 125 Sparkle, 90 by 90 by 14 po ang size. At dito naman po sa rear tire ng Sparkle 150, 100 by 80 by 40 naman po ang size. So tubeless nga po dito sa 150cc at tube type pa rin po dito sa 125cc. Rear brake, pareho po sila naka-drum. And then pareho pong naka-single sided shock. Pero dito po sa Sparkle 150, yung kanya pong coil spring ay kulay red. And then adjustable po siya mga riders. So. At dito naman po sa Sparkle 125, ayan, kulay black na coil spring pero non-adjustable po siya. Single sided shock din po mga riders. May kickstart po dito sa 125cc Sparkle. Wala na pong kickstart dito sa Sparkle 150. Meron pong side stand kill switch sensor ang Sparkle 150 at wala naman po dito sa Sparkle 125. Sa kanila pong foot peg, ayan, dito aluminum na medyo malapad sa Sparkle 150. At medyo payat naman po ang foot peg dito sa Sparkle 125. Pero aluminum din po. Pareho rin po sila ng grab bar na kinumbert na po para maging top box bracket na rin. Kasi ayan, binutasan na po siya dito. Oh. So plate na lang ang ating ilalagay para makapaglagay tayo ng top box. Hard plastic po itong grab bar, hindi po ito bakal o aluminum. Para siyang engineering plastic, ganun siya katigas. Oh. Pareho po rin sila ng mga upuan. Dito po sa kanilang seat cover, ayan, makakapal naman yung kanyang upholstery. Pareho sila ng wala ng mga tahi. Basta malambot lang na foam. Then sa lapad, pareho lang din po mga riders. Check natin yung kanilang mga U-box ha. Oops, bubuksan nga pala. Okay, kanina nagsukat po tayo ng full face helmet. Hindi ho pumasok dito mga riders. Wala lang pong sample na or previous na helmet dito. Pero ang half face po, pasok na po dyan mga riders. Anyway, kahit hindi ho magsukat dyan, dahil meron na siyang lalagyan ng top box, lagyan lang natin dito ng plate, ayos na. Makakapaglagay na tayo ng top box para sa ating helmet. And then pareho lamang po silang 5.5 liters sa fuel tank capacity. Then dito po sa fuel consumption ng Sparkle 125, 38 to 45 kilometers per 1 liter at 42 to 48 kilometers per 1 liter dito po sa Sparkle 150. 90 to 100 kilometers per hour ang top speed po ng Sparkle 125 at nasa 100 to 110 kilometers per hour naman po ang top speed ng Sparkle 150. Maximum power of 14 horsepower at 8,250 RPM and 14 Nm of torque at 6,500 RPM. Para naman po sa Sparkle 125, meron po itong maximum power na 11.1 horsepower at 8,500 RPM and 10.8 Nm of torque at 5,000 RPM. And then pareho lang po sila ng sizes at forma ng mga instrument panel. Ayan, full digital po pareho. Meron po dalawang button dito na soft touch. Select and set. And then yung logo po ng Rossi, parehong nasa gitna. Nagkaroon lang po ng changes sa
switches and button. Parang mas nagagandahan ako sa button nitong 150. Siyempre, maganda po yung kanyang kulay. Kulay gray po dito sa passing light. High beam, low beam sign. May hazard lamp po dito na maroon na button. And then turning signals, horn. At dito naman po, ayan, meron po siyang stop and start system mga riders tong letter A. Then meron pa rin kill switch engine. Then meron pong switch off and switch on yung kanyang headlight, DRL. And then electric starter push button. So dito naman po sa 125cc, meron pa rin naman po siyang passing light. Meron din pong hazard lamp, high beam, low beam sign, horn, saka turning signals dito sa pinakailalim. Ang wala po dito yung stop and start system. Ang nandito lang po ay yung kanyang kill switch engine. And then electric starter push button nandito po sa gitna. At nasa pinakailalim naman yung switch off and switch on ng headlight at DRL. And then sa ignition system, pareho po silang manual key ang ginagamit. Pareho po may shutter key lock. Then same din po ng pocket dito sa front, left and right side may pocket, malalim din naman. Dito po sa 125, ayan, open siya, walang cover. And then nandito na rin po yung kanyang charging port na USB type ready na mga ka-riders. And then nasa gitna po yung kanyang utility hook na may lock. At ganoon naman din po dito sa 150cc, dalawang pocket, malalim po dito sa right side, saka sa left side, open lang po siya ha. Kaya pwedeng mahulog po ang ating cellphone kapag iniwan natin dyan, lalo't nalubak. And then USB type ready rin po yung kanyang charging port. And then meron din po siyang utility hook dito sa gitna na may lock din. Okay, malalapad po yung kanilang mga gulay board. Nasa right side din po yung pwesto ng battery. Sa per weight, tumitimbang po ng 115 kilos ang Sparkle 150. At dito naman po sa Sparkle 125, nasa 106.5 kilos. And then sa ground clearance, nasa 130mm po dito sa Sparkle 125. At meron po siyang seat height na nasa 765mm. Pareho lang po dito sa Sparkle 125. Pero mas mababa po ang ground clearance ng Sparkle 150, nasa 90mm lang po. Okay mga ka-riders, hanggang dito na lamang po. Sana nakatulong po sa inyo yung ginawa nating comparison review sa dalawang motorsiklo na to para magkaroon po kayo ng idea kung alin talaga ang shoot sa inyong budget at shoot sa inyong panlasa pagdating sa forma at sa specifications. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Abot ngiti ang